Walang sino man sa Alemanya ang umasa na ang pinakamakapangyarihang alta sosyedad ng bansa ay tatalikuran ang mga lawa ng Switzerland at Pransya at ang marangyang bakasyon upang dali-daling mag-book ng flight patungong Pilipinas para lamang patunayan ang katotohanan sa kanilang mga mata sa maagang tag-init ng 2025. Nagsimula ang kakaibang agos na ito ng tahimik bago kumalat hanggang sa napilitan ang industriya ng turismo, media at maging ang mga ahensya ng gobyerno ng Alemanya na bigyang pansin. Ito ay dahil hindi sila naglakbay para magbakasyon kundi upang makita kung bakit ang isang bansa sa Timog Silangang Asya tulad ng Pilipinas ay kayang gawing maayos, mahusay at puno ng pagkatao ang sistema ng lungsod, paglalakbay, paggamot at pang-araw-araw na serbisyo. At pagkatapos nilang makita sa kanilang mga mata, ang bumagsak ay hindi lamang ang kanilang pagdududa, kundi ang kanilang dating pagmamataas sa buong buhay, kasama ang isang masakit na aral na ang kadakilaan ng isang bansa ay hindi nasa mga deklarasyon nito, kundi sa paraan ng pag-aalaga nito sa mga tao sa pinakasimpleng detalye. Agad-agad na kumalat ang balita ng paglalakbay ng mga German elite at ang atmosfera sa ilang marangyang ahensya ng turismo sa Berlin, Munich at Frankfurt ay kapansine-pansing nagbago. Araw-araw ay tumatawag ang mga telepono, ngunit ang nakapagtataka sa mga batang opisyal na sanay sa pag-oorganisa ng mga biyahe sa Mediterranean o villa sa Alps ay hindi ang dami ng tawag, kundi ang mga tanong na halos hindi pa nila naririnig mula sa ganitong grupo ng kliyente. Hindi sila nagtanong tungkol sa mga suite na nakaharap sa Ilog Pasig, hindi sila nagtanong tungkol sa pribadong yate sa Palawan, at hindi sila nagtanong kung aling Michelin restaurant ang dapat i-reserve, kundi nagtanong sila kung ang tren sa Maynila ay talagang on time. Gaano kabilis ang sistema ng pagtanggap ng pasahero sa Ninoy Aquino International Airport o MPM? Paano inaalagaan ng mga ospital sa Maynila ang mga dayuhan at sa napakabigat na populasyon ng lungsod na iyon? Bakit nananatiling maayos ang pang-araw-araw na buhay ng mga tao? Nagsimula silang maramdaman na hindi sila nagbubuk ng mga package para sa bakasyon kundi nasasaksihan nila ang paggalaw ng pagdududa sa antas ng elite, isang pagdududa na hindi mababaw na kuryosidad, kundi isang malalim na pagkabalisa ng mga taong nagsisimulang magduda kung ang mundo na pinaniniwalaan nilang matatag ay nananatili pa rin sa dating posisyon nito. Habang dumarami ang listahan ng mga nagbook, lalong naging malinaw ang damdaming iyon. Ang mga tumawag ay hindi karaniwang mga retiradong turista, kundi mga dating ministro, matataas na ehekutibo ng bangko, maimpluwensyang propesor, dating miyembro ng lupon ng mga industrial na kumpanya, at mga tagapayo sa patakaran na dating nagtatakda ng direksyon ng bansa. Hindi sila nagsasalita ng may kagalakan tulad ng mga magbabakasyon, kundi ng may tono ng mga naghahanda para sa isang field visit upang siyasatin ang isang katotohanan. Ang pinagmulan ng kababalaghang ito ay hindi nagmula sa mga advertisement ng turismo ng Pilipinas at hindi mula sa mga larawan ng malinaw na beach tulad ng inaasahan ng marami, kundi nagsimula sa isang German television documentary na nagpakita ng Pilipinas sa ibang dimensyon, isang imahe ng bansa na hindi umaasa sa charm ng Asya upang akitin ang kanluran, kundi isang bansa na nag-oorganisa ng modernong buhay sa sarili nitong paraan. Kabilang dito ang sistema ng transportasyon sa malalaking lungsod, ang internasyonal na kilalang network ng serbisyong pangkalusugan, ang kakayahang tanggapin ang maraming tao nang hindi nawawala ang pagkatao, at ang kultura ng serbisyo na hindi magaspang kahit sa mga lugar na kailangang tumanggap ng napakalaking bilang ng tao. Malakas na tumagos ang mga bagay na ito sa mga manonood na Aleman, lalo na sa mga matatandang elite na nabuhay sa paniniwalang ang Europa ang pamantayan at ang Asya ay may tungkulin na humabol. Ang dokumentaryo ay hindi nagsalita ng malakas, hindi nito sinubukan na ipahayag na ang Pilipinas ay mas mahusay kaysa sa iba. Ngunit habang ito ay mas tahimik na nagsasalita, mas nagdulot ito ng hindi pagkakampante sa ilang manonood dahil ang ipinakita nito ay hindi ang kamahalan, kundi ang kahusayan ng mga ordinaryong bagay. Ang pagpapagaan sa paglalakbay ng mga tao, ang pagpapaintindi sa sistema sa mga dayuhang pasyente, ang paggawa sa mga lugar ng komersyo na hindi lamang lugar ng pagbebenta, kundi isang karanasan na nagpaparamdam sa mga tao na inaalagaan, at ang lahat ng iyon ay pinagsama sa kalidad ng kultura na hindi tumatanggi sa modernisasyon ngunit hindi rin tatalikuran ang lambing ng Asya. Sa Alemanya,
Marami ang nakapanood ng dokumentaryo at nagpatuloy sa buhay, ngunit ang mga nakapanood at hindi nakatitigil ay ang pinakamabigat na grupo sa lipunan. Nagsimula silang magtawagan, magkita sa mga pribadong club, sa mga saradong lounge, sa mga hapunan kung saan dati ay usapan lamang ang tungkol sa kapital at enerhiya, ngunit ngayon ay lumilitaw ang salitang Pilipinas nang hindi karaniwan. Isang dating ministro ng Pinansya ang direktang nagsabi na kung kalahati ng ipinalabas ay totoo, hindi na ito usapin ng turismo, kundi isang tanong na nagpapabagsak sa kumpiyansa ng sibilisasyong Aleman. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa pag-uusap sandali dahil alam ng lahat na hindi siya nagpalaki-laki. Sa parehong oras, ang mga ahensya ng turismo ay nagsimulang malito ng lubos. Ang mga dating programa na idinisenyo para sa mga high-end na kliyente ay hindi na angkop sa kasalukuyang pangangailangan. Walang sinuman ang gustong sumakay sa bangka upang panoorin ang paglubog ng araw para lamang kumuha ng larawan. Walang sinuman ang interesado lamang sa isang cultural show na ipinapakita mula sa malayo. Gusto ng mga kliyente na umupo sa tunay na sistema, maglakad sa tunay na koneksyon, gamitin ang tunay na lounge ng pasahero, pumasok sa tunay na medical center, at obserbahan ang buhay ng mga Pilipino sa tunay na lugar. Hiniling nilang tanggalin ang mga labis na aktibidad at palitan ito ng mga field trips na halos hindi mukhang marangya sa paningin ng nag-oorganisa ng biyahe. Ngunit para sa kanila, ang mga ito ang pinakamahalaga dahil ang hinahanap nila ay hindi ang kaginhawaan kundi ang katotohanan. Unti-unting kumalat ang anomalya na ito sa labas ng negosyo ng turismo. Nagsimulang mapansin ng mga ahensya ng gobyerno ng Alemanya na mayroong ilang paggalaw sa hanay ng mga maimpluwensyang tao. Bagamat wala pang opisyal na nagsasalita, kapag maraming dating matataas na opisyal at lider ng sektor ng ekonomiya ang pumili na maglakbay sa parehong bansa sa magkaparehong panahon na may magkakatulad na layunin, hindi na ito maaaring tingnan bilang isang panandaliang uso. Sa atmosfera kung saan ang Europa ay pagod na sa sarili nitong mga problemang estruktural ang pagkaantala ng sistema ng burokrasya, ang problema sa pampublikong kalusugan na may mabigat na pasanin, at ang pakiramdam na ang modernisasyon na dating ipinagmamalaki ay bumabagal bawat taon ang paglingon sa isang bansa sa labas ng dating bilog ng kanluran ay hindi isang maliit na bagay, kundi isang senyales ng malalim na pagdududa na hindi rin kayang sabihin ng mga elite ng direkta. Lalo pa nang makolekta ang listahan ng unang pangkat ng mga manlalakbay, lalong luminaw ang damdaming iyon. Kabilang sa mga sumama sa delegasyon ay mga dating ministro na nagtatakda ng pambansang budget, dating ehekutibo ng malalaking car manufacturer, mga eksperto sa pampublikong patakaran, at mga taong matagal nang naniniwala na ang Alemanya ang aral na dapat pag-aralan ng ibang bansa. Ngunit ngayon, sila ay tahimik na tinatanggap nang hindi diretsang sinasabi na marahil sila ang dapat matuto. Masakit ang katotohanan ito kaysa sa inaasahan ng sinuman, dahil hindi lamang ito pagbabago ng destinasyon ng paglalakbay, kundi ang simula ng pagbabago ng panloob na posisyon ng puso ng tao mula sa pagiging hukom patungo sa pagiging nagtatanong. At iyon ang punto, kung saan ang buong kwento ay nagsimulang magkaroon ng kahulugan na higit pa sa salitang biyahe sa ibang bansa. Ang Pilipinas sa kanilang paningin ay hindi na isang postcard na puno ng ngiti para sa turismo, kundi nagiging isang salamin na maaaring magpakita ng mga bagay na kulang sa Alemanya at mga bagay na hindi kailanman tinanggap ng maraming Europeo na maaaring umiiral sa Timog Silangang Asya. Habang ang unang eroplano ay binubuksan ng pagbook, inaayos ang mga upuan at ang mga dokumento sa paglalakbay ay unti-unting ipinapadala sa mga tahanan ng mga taong iyon, walang sinuman ang nakakaalam na kapag tumapak sila sa lupain ng Pilipinas, ang pinakamalakas na yayanigin ay hindi lamang ang imahe ng Pilipinas sa kanilang isipan, kundi ang malalim na ugat ng kanilang dating paniniwala sa buong buhay na ang sibilisasyon ay hindi lamang isang uri. Sa umaga ng pag-alis ng unang delegasyon mula sa Alemanya, hindi kasing sigla ang atmosfera sa airport tulad ng karaniwang grupo ng mga turista. Walang malakas na tawanan, walang masiglang kilos ng mga magbabakasyon. Mayroong lamang isang uri ng kapayapaan na may malalim na tensyon. Ang mga kalalakihan at kababaihang nasa huling bahagi na ng buhay ay naglakad na may angkop na laki ng bagahe, maayos na dokumento, maingat na nakatiklop na coat, at mukha ng mga taong alam na hindi sila magbabakasyon,
kundi haharap sa isang bagay na maaaring yumanig sa kanilang dating paniniwala. Hindi pa nila tinatanggap iyon ng direkta, ngunit sa katahimikan habang naghihintay na sumakay, naramdaman ng lahat na ang paglalakbay na ito ay kakaiba sa alinmang naranasan nila sa kanilang buhay. Sa mahabang flight mula Europa patungong Asya, ang pag-uusap na dati ay puno ng mga numero sa ekonomiya o balitang pampulitika ay unti-unting nagbago patungo sa mga kakaibang tanong. Mayroong nagbukas ng tablet upang tingnan ang mapa ng Ninoy Aquino International Airport. Mayroong maingat na nag-scroll sa mga ruta ng tren sa Maynila. Isang dating ehekutibo ng industriya ng sasakyan ang mahinang nagtanong kung ang isang lungsod na may ganoong karaming tao ay talagang kayang mapanatili ang pagiging on-time at kalinisan. Samantala, ang isa pang dating matandang ministro ay hindi agad sumagot. Tiningnan lamang niya ang labas ng bintana ng eroplano at dahan-dahang sinabi, marahil ang pinakanakakatakot ay hindi ang matuklasan na kaya nilang gawin iyon, kundi ang matuklasan na tayo ang nagsisimulang bumagal. Ang pangungusap na iyon ay lalong nagpatahimik sa atmosfera sa eroplano at iyon ang katahimikan bago harapin ang unang katotohanan. Nang bumaba ang eroplano patungo sa himpapawid ng Maynila, unti-unting lumitaw ang lungsod sa ilalim ng ulap. Hindi ito ang romantikong tanawin ng isang lumang lungsod sa Europa, hindi ito ang mahigpit na organisadong tanawin na nakasanayan ng mga Aleman. Kundi, ito ay isang napakalaking imahe na may ilog, mga highway, matataas na gusali, mga gintong simbahan, at napakaraming grupo ng bahay na magkakasama ng napakalapit. Gayunpaman, kakaiba, bagamat mukhang masikip ang lahat, hindi ito nagbibigay ng pakiramdam ng pagkaipit. Sa halip, mayroong isang ritmo na tila ang lungsod, na ito ay humihinga sa sarili nitong paraan, isang buhay na hindi sumusubok na gayahin ang kanluraning mundo, ngunit hindi rin nahuhuli tulad ng paghusga ng kanilang dating kaisipan. Agad-agad na bumukas ang pinto ng eroplano at ang mainit at mamasa-masang hangin ng Pilipinas ay humampas sa mukha, isang init na lubos na naiiba sa Europa. Hindi matalim, hindi malamig, hindi matigas, ngunit agad na pumulupot sa katawan. Marami ang nagulat sandali bago pumasok sa terminal ng Ninoy Aquino International Airport ng may maingat na tingin. Sa unang ilang hakbang, ang nagsimulang mangyari ay hindi ang impresyon ng turista, kundi ang detalyadong pagmamasid ng mga taong nagtatasa ng sistema. Tiningnan nila ang sahig, ang ilaw, ang mga karatula, ang paggalaw ng mga pasahero, ang direksyon ng mga opisyal, at ang reaksyon ng mga tao sa isa't isa ng walang pagkisap mata. Hindi sinubukan ng airport na ipagsigawan ang sarili nito bilang moderno, kundi ipinakita nito ang modernidad sa pamamagitan ng pagiging maayos na halos hindi na kailangan ng Ang mga karatula ay maraming wika at nakalagay sa posisyon kung saan makikita ng mga naglalakad nang hindi nag-aaksaya ng oras sa paghahanap. Maluwag ang mga pasilyo upang tumanggap ng maraming pasahero, ngunit hindi ito nagpaparamdam na pinipilit kang magmadali. Hindi matigas ang ilaw upang bigyan ng pressure ang mata. Hindi labis ang dekorasyon ng lugar, ngunit nagbibigay ng pakiramdam ng kalinisan, lawak at pinag-isipan kung ano ang pinakakailangan ng mga bagong dating mula sa mahabang flight sa unang segundo ng pagdating. Ang delegasyon ng Aleman ay hindi pa rin gaanong nagsasalita. Tahimik silang naglakad kasama ng agos ng mga pasahero, ngunit sa kaibuturan ng kanilang puso, nagsisimula ng maramdaman ng marami ang kakaibang anomalya sa kanilang dating hinuha. Ang airport sa kanilang ipolisipan ay dating bagay na natural na dapat mas mahusay ang Europa kaysa sa ibang bahagi ng mundo. Ngunit dito, sa isang bansa na tiningnan ng marami ng may pagmamataas, sila ay humaharap sa isang pampublikong lugar ng pagtanggap na kayang pamahalaan ang maraming tao ng maayos at hindi nito binababoy ang dignidad ng mga pasahero. Nang pumasok sila sa immigration area, lalong luminaw ang pagtataka. Ang sistema ng pila ay simple ngunit madaling maunawaan. Hindi nagdulot ng kalituhan ang mga linya para sa mga dayuhan. Ang mga opisyal ay hindi gumamit ng matigas na tono ng boses o tensyonadong kilos upang maging mahigpit ang atmosfera, ngunit hindi rin nila hinayaan na mabawasan ng pagiging palakaibigan ang kahusayan ng pagtatrabaho. Ang kapansin-pansin sa maraming Aleman ay ang pagiging magalang dito na hindi mahina at ang kaayusan na hindi malamig na para sa kanila ay napakahirap gawin dahil maraming lipunan ang madalas na pumipili lamang ng isa sa pagitan ng kahusayan at pagkatao. Isang dating ministro ng transportasyon
na nakaranas ng malalaking airport sa buong mundo sa kanyang buhay ay nakatayo ng tahimik sandali matapos makapasa sa checkpoint. Lumingon siya at tiningnan ang tuloy-tuloy na agos ng mga pasahero na may seryosong mukha. Inisip ng iba na marahil ay pagod siya sa flight, ngunit sa katotohanan, sinisikap niyang harapin ang isang damdamin na unti-unting kumakain sa kanyang dating kumpiyansa. Nagsisimula niyang maintindihan na kung ang sistema ng pagtanggap sa frontline ng isang bansa ay kayang gumana ng ganito kahusay, ang naghihintay sa unahan ay maaaring hindi isang exception, kundi bunga ng isang paraan ng pag-iisip na ginagamit ng buong lipunan. Nang dumating sila sa lugar ng pagkuha ng bagahe, patuloy ang maayos na daloy ng hindi na kailangan ng labis na pagpapakita ng lakas. Malinaw ang screen na nagpapakita ng impormasyon ng bagahe. Tahimik ang paggalaw ng conveyor belt. Walang sigawan, walang pagkabahala ng mga pasahero na nag-aalala kung darating ang kanilang bagahe. Bagamat maraming tao, tila alam ng lahat kung saan sila dapat, paano gumalaw, at gaano kalayo ang dapat hintayin upang hindi makagambala sa isa't isa. Ito ay isang napakaliit na detalye sa paningin ng karaniwang tao. Ngunit para sa grupo ng mga nagmamasid mula sa Alemanya, ang mga detalyeng ito ay napakahalaga dahil ang sibilisasyon ng isang bansa ay madalas na nakatago sa mga lugar na hindi pinag-uusapan sa mga talumpati. Matapos makuha ang bagahe, ang delegasyon ay dinala sa punto ng koneksyon para sa paglalakbay patungo sa lungsod. Ang paglipat na ito sa pagitan ng airport at ng pampublikong transportasyon ang nagdulot ng pinakatahimik na pagkabigla sa marami dahil pinaniniwalaan nilang ang Asya sa tropiko ay kadalasang nangangahulugang kaguluhan, kawalan ng katiyakan o pagkakahiwalay sa pagitan ng modernong espasyo at ng totoong buhay sa labas. Ngunit ang lumitaw sa harapan nila ay kabaligtaran. Ang koneksyon ay dinisenyo upang ang mga naghihila ng bagahe ay makalakad ng maayos. Hindi naliligaw ang mga dayuhan sa mga karatula. Ang daan patungo sa tren ay hindi nakatago na tila isang sekundaryong serbisyo, kundi ipinakita ng buong pagmamalaki na tila isang deklarasyon na hindi na kailangan ng salita na ang lungsod na ito ay hindi nahihiya na hayaan kang maranasan ito sa pamamagitan ng sarili nitong pampublikong sistema. Habang bumababa sila patungo sa platform, marami ang nagsimulang magtinginan sa isa't isa ng may bagong tingin. Hindi ito kagalakan, kundi pag-iingat ng mga taong nakakatuklas na sila ay nakatayo sa harap ng isang aral na walang sinuman ang naghanda na matutunan. Malakas ngunit hindi nagbibigay pressure ang mga anunsyo sa istasyon. Hindi nagpakita ng pagkabigla o pagmamadali ang mga Pilipinong naglalakad, bagamat bawat isa ay may sariling lakad. Sa halip, ang pangkalahatang atmosfera ay hindi nagkakawatak-watak sa kaguluhan. Ito ang kalidad na agad na mapapansin ng mga tao mula sa industrial na lipunan, na ang lipunang ito ay hindi nagpapanatili ng kaayusan sa pamamagitan ng mahigpit na kontrol, kundi sa pamamagitan ng kultura ng pagkakaisa na malalim na nakatanim sa pang-araw-araw na kilos. Nang dumating ang tren sa platform ng on time, bumukas ang pinto. Unang bumaba ang mga pasahero sa loob ng halos walang sino man ang nag-utos. Automatikong umatras ang mga naghihintay na sumakay. Napakaliit ng tanawing iyon, ngunit para sa mga bisita mula sa Alemanya, ito ay parang isang tahimik na martilyo na unti-unting bumabagsak sa kanilang dating imahe dahil hindi lamang ito tungkol sa teknolohiya, kundi ito ay nagpapakita na ang isang mahusay na sistema ay hindi maaaring umiral kung walang mga taong natutong respetuhin ang shared space ng natural. At sa sandaling iyon, marami sa delegasyon ang nagsimulang maunawaan nang hindi na kailangang sabihin na ang Pilipinas na kanilang mararanasan ay marahil hindi kamangha-mangha dahil sinusubukan nitong humabol sa iba, kundi kamangha-mangha dahil unti-unti nitong nilikha ang sarili nitong paraan upang ang pang-araw-araw na buhay ay dumaloy ng may dignidad, lambing, at kaayusan sa paraan na hindi nagpaparamdam sa tao na pinipilit. At iyon ang tunay na simula ng pagbagsak ng pagtatangi. Dahil agad-agad na sumakay ang delegasyon ng Aleman sa tren na iyon, ang kanilang paglalakbay ay hindi na lamang pagpasok sa Maynila, kundi ang simula ng pagpasok sa ibang uri ng mundo, isang mundo na maaaring tahimik na nagsasabi sa kanila na ang sibilisasyon ay hindi kailanman may isang mukha lamang. Nang sumara ang pinto ng tren, at nagsimulang gumalaw ang sasakyan mula sa platform ng maayos, isang uri ng katahimikan ang muling bumalot sa delegasyon mula sa Alemanya.
Walang sinuman ang nagbanggit ng kaginhawaan ng upuan, walang sinuman ang pumuri sa lamig ng aircon dahil ang gumagana sa kanilang puso ay mas malalim pa. Nakatingin ang lahat sa tanawin sa labas ng bintana. Unti-unting nagpakita ang isang napakalaking lungsod sa harap ng mga taong dating naniniwala na lubos nilang nauunawaan ang mundo. Ngunit habang lumalalim ang pagpasok ng tren sa Maynila, unti-unting natutunaw ang kanilang dating kumpiyansa na parang isang bloke ng yelo na hindi alam kung bakit natutunaw. Ang unang imahe na tumusok sa kanilang puso ay hindi ang karangyaan, kundi ang pagpapatuloy. Ang lungsod na ito ay tila palaging iniisip ang koneksyon mula sa airport patungo sa istasyon, mula sa istasyon patungo sa mga pasilyo, mula sa mga pasilyo patungo sa mga mall, restaurant, opisina at komunidad. Hindi kailangang makipaglaban ang mga tao sa lungsod upang mabuhay. Sa halip, tila sinisikap ng lungsod na tanggapin ang paggalaw ng mga tao ng pinakanatural na paraan. Para sa maraming Aleman, lalo na sa mga galing sa lipunan kung saan ang pampublikong sistema ay nagsisimula ng magpakita ng pagod, ang pakiramdam na ito ay nakakagulat na malakas dahil hindi lamang ito pagtingin sa modernong infrastruktura, kundi pagtingin sa isang lungsod na tunay na gustong maglingkod sa tao. Nang pumasok ang tren sa loob ng lungsod ng Maynila, unti-unting nagpakita ang isang personalidad na hindi maipaliwanag sa simpleng salita. Ang lungsod na ito ay hindi maayos tulad ng mga lungsod sa Hilagang Europa, hindi mahigpit na walang hininga, at hindi rin kalat-kalat na walang porma tulad ng pangkalahatang imahe na ginagamit ng mga kanluranin para sa mga metropolis sa Asya. Sa halip, ito ay isang lungsod na may mataas na densidad, ngunit napakakaibang nakapagpapanatili ng sarili nitong ritmo. Ang matataas na gusali ay magkakatabi ng mahigpit. Ang mga karatulan ng tindahan ay nakasingit sa pagitan ng mga gusali ng opisina. Ang mga elevated highway ay dumaan sa ibabaw ng mga lumang kalsada, ngunit sa halip na magkasalungat ang lahat. Nagtutulungan ang mga ito sa isang kakaibang paraan na mahirap ipaliwanag kung hindi mo nakita sa sarili mong mga mata. Ang delegasyon ng Aleman ay bumaba upang lumipat ng tren patungo sa MRT, LRT sa oras na malapit sa rush hour. Sadyang pinili nila ang oras na ito dahil gusto nilang makita ang tunay na kalagayan ng lungsod, hindi ang imahe na dinisenyo upang magbigay ng impresyon. At marahil, ito ang oras kung saan nagsimulang magsalita ng pinakamalinaw ang Maynila sa kanila. Maraming tao nang walang pag-aalinlangan, ngunit hindi nagkakawatak-watak ang pulutong sa kaguluhan. Mabilis maglakad ang mga pasahero ngunit hindi nagtutulakan ng bastos. Naghihintay ang mga tao sa susunod na tren ng may natural na pasensya. Mayroong nakatingin sa kanilang telepono, mayroong mahinang nag-uusap, mayroong nakatayo lang, ngunit lahat sila ay magkasama sa ilalim ng isang uri ng pagkakaintindihan nang walang sinuman ang sumisigaw ng utos. Isang dating ekonomista sa delegasyon ang nagmasid sa paggalaw ng maraming tao ng may malalim na tingin. Dating pinaniniwalaan niyang ang kaayusan sa malalaking lungsod ay kadalasang kailangang kapalit ng mataas na kahigpitan, mahigpit na regulasyon at malinaw na kontrol. Ngunit ang nakikita niya sa kanyang harapan ay hindi katulad niyon. Ang Maynila ay tila nagpapanatili ng kaayusan sa pamamagitan ng kakaibang paghahalo ng lambing at disiplina. Hindi nagpapakatigas ang mga tao upang umusad ang sistema, kundi sa halip, ginagawang umusad ang sistema habang pinapanatili pa rin ang pagiging magalang at kakayahang umangkop ng pagkatao. Ito ay nakakagulo sa kanya ng bahagya dahil nangangahulugan ito na ang kahusayan ay hindi kinakailangang magkaroon ng matigas na hitsura at ang mundo na ginamit niyang pamantayan ay maaaring mas makitid kaysa sa kanyang naisip. Mula sa platform, tumingin sila sa kalsada sa ilalim. Ang mga kotse, motorsiklo, pampublikong sasakyan at mga taong naglalakad ay napakarami, ngunit ang nakapagtataka sa marami ay hindi ang dami, kundi ang patuloy na paggalaw ng lahat. Ang ganitong uri ng lungsod sa kanilang imahinasyon ay dapat na traffic, marumi at puno ng ingay sa lahat ng oras. Ngunit sa katotohanan, ang Maynila ay may paraan ng pagpapagaan ng sarili nitong densidad sa pamamagitan ng mga network na magkakaugnay sa pamamagitan ng tren, sa pamamagitan ng mga pedestrian walkway, sa pamamagitan ng mga koneksyon sa loob ng mga gusali, mga komersyal na lugar, at mga punto ng paglipat ng transportasyon. Hindi pinaghihiwalay ng lungsod ang buhay mula sa sistema ng transportasyon.
kundi pinagsama ang dalawang bagay hanggang sa maging bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay. Nang lumabas sila mula sa isang istasyon patungo sa isang elevated walkway na humahantong sa isang shopping mall at business district, maraming German elite ang kailangang huminto nang hindi namamalayan. Sa ibaba ay ang masikip na traffic, sa itaas ay ang walkway na may daan-daang tao na gumagalaw ng natural. Ang maliliit at malalaking tindahan, mga karatula, escalator, pahingahan, at mga koneksyon ay dinisenyo para sa tunay na paggamit ng tao, hindi lamang para maging isang nakakabilib na gawaing architectural. Para sa mga nakaranas na ng maraming lungsod sa Europa, ito ay isang masakit na detalye dahil sumasalamin ito na mayroong nag-isip ng seryoso sa pinakapangunahing tanong kung paano gagamitin ng ordinaryong tao ang lungsod na ito araw-araw. Ang mas lalong nagpabagsak sa kanila ay ang modernidad na ito ay hindi nag-alis ng pagkakakilanlan ng Pilipino. Sa buong ruta mula sa istasyon patungo sa sentro ng lungsod, nakita nila ang maliliit na altar sa harap ng matataas na salaming gusali. Nakita ang mga empleyado ng opisina na nagmamano sa isa't isa ng magalang bago maghiwalay. Nakita ang mga paring nakasuot ng abito na naglalakad malapit sa mga taong nakasuot ng modernong damit sa trabaho. Nakita ang maliliit na lokal na kainan na nakatago sa lilim ng matataas na gusali. Nakita ang paggalang, lambing, at ritmo ng kulturang Pilipino na dahan-dahang sumasama sa mabilis na gumagalaw na malaking lungsod nang hindi naiiwan. Ito ang punto kung saan nagsimulang maunawaan ng malalim ng delegasyon ang isang bagay. Ang isang maunlad na lungsod ay hindi kinakailangang maghiwalay sa nakaraan. Sa halip, ang isang tunay na matatag na lungsod ay maaaring magsama ng nakaraan at hinaharap ng walang pagtutol. Nakakita na sila ng maraming lungsod sa mundo na sumusubok na ipakita ang modernidad sa pamamagitan ng pagtanggal ng lahat ng mukhang luma, ngunit ang Maynila sa kanilang harapan ay pumili ng ibang paraan. Hindi nito tinanggihan ang sarili nitong ugat, sa halip ay isinama ang ugat na iyon sa mga kilos, sa ritmo, sa ugnayan sa pagitan ng tao at espasyo upang ang modernidad nito ay hindi tuyo at ang pagiging Pilipino nito ay hindi luma. Habang dumadaan ang sasakyan sa mga pangunahing business district ng lungsod, ang tanawin ng matataas na gusali, shopping mall, hotel, at mga gusali ng opisina ay hindi nakakapagbigay ng higit na pagtataka kaysa sa Europa para sa mga bihasang ito. Ngunit ang nakapagparamdam sa kanila ng bigat ng lungsod na ito ay ang paglalagay ng buhay sa paligid ng mga gusaling iyon. Sa ilalim ng mga gusali ay may mga restaurant na bukas para sa mga nagtatrabaho at sa pangkalahatang publiko. Ang gilid ng kalsada ay hindi pinabayaan na maging madilim na sulok na walang buhay, kundi naging lugar ng kalakalan, paghihintay, at paggalaw na sari-sari. Ang karangyaan ay hindi lumulutang nang nag-iisa mula sa pangkaraniwang buhay at ang pangkaraniwan ay hindi itinulak sa labas ng lungsod. Ito ay ang pagkakaisa ng maraming antas ng klase at maraming ritmo ng buhay sa parehong lugar na para sa mga German elite na galing sa lipunan, kung saan ang mga espasyo ay madalas na nahahati ng mga di nakikitang linya. Ang katotohanan ito ay nagdulot ng kakaibang bigat. Nang magsimula ang gabi, ang ilaw sa Maynila ay nagbago mula sa mainit na puti ng araw patungo sa mas malambot na kulay ginto-orange. Ang buong lungsod ay tila huminga, ngunit hindi tumigil sa paggalaw. Naroon pa rin ang ingay ng sasakyan, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga tao mula sa mga gusali, ngunit walang pakiramdam ng pagkaubos ng lakas tulad ng isang lungsod na labis na ginamit. Sa halip, lumitaw ang isa pang uri ng sigla. Nagsimulang mapuno ang mga restaurant, nagsimulang umilaw ang mga tindahan sa gilid ng kalsada, patuloy na dumadaan ang mga tao sa elevated walkways, at sa mukha ng mga tao sa lungsod ay mayroong isang bagay na malinaw na napansin ng mga Aleman. Bagamat hindi nila maipaliwanag, nang lubusan iyon ay ang kakayahang mamuhay sa gitna ng densidad nang hindi hinahayaan ang pressure na sirain ang kagandahang asal ng pang-araw-araw na buhay. Isang dating ehekutibo ng isang malaking kumpanya ng transportasyon ang nakatayo at tiningnan ang mga tao sa isang malaking intersection nang may nagbago ng tingin. Dating pinaniniwalaan niyang ang pagpapagana sa lungsod ay kailangang kapalit ng pagbabawas ng init ng pagkatao, ngunit tahimik siyang tinuturuan ng Maynila na marahil hindi ganoon. Ang lungsod na ito ay hindi perpekto sa ideal na kahulugan, walang lungsod na ganoon, ngunit ang mayroon ito ay ang kakayahang sumuporta sa maraming tao
upang patuloy na mamuhay nang hindi nawawala ang pagiging tao at marahil ang kalidad na ito ang mas dakila kaysa sa anumang kinang ng estruktura. Habang lumilipas ang oras sa unang araw, lalong lumalakas ang isang damdamin sa mga bisita. Hindi sila humanga sa Pilipinas dahil sinubukan nitong patunayan ang sarili nitong moderno tulad ng kanluran, kundi sila ay ginulo dahil ang Pilipinas ay tila hindi na kailangang ipaliwanag ang sarili ng labis. Ang lungsod na ito ay ginagampanan lamang ang kanyang tungkulin ng buong kakayahan at hinahayaan ang katotohanan na gumawa ng trabaho sa halip na mga advertisement. Ang sistema ng transportasyon ay nagkokonekta sa totoong buhay ng mga tao. Ang mga pampublikong espasyo ay sumusuporta sa tunay na paggamit. Ang kultura ay nasa tunay na lungsod at ang mga tao ay kayang mapanatili ang lambing sa ilalim ng pressure ng metropolis. Ito ang panahon kung saan ang kanilang dating pagtatangi ay hindi lamang nagkaroon ng bitak, kundi nagsimula itong magkawatak-watak ng tahimik dahil ang ibinigay ng Maynila sa unang araw ay hindi lamang ang imahe ng isang mahusay na lungsod, kundi isang mas malalim na aral, isang aral na nagsasabi na ang tunay na sibilisasyon ay hindi lamang nasa kung aling lungsod ang mas matangkad, mas malinis o mas mayaman, kundi nasa kakayahan ng lungsod na gawing dumaloy ang buhay ng ordinaryong tao ng may dignidad. At sa gabing iyon, habang ang mga ilaw ng Maynila ay sumasalamin sa mga salamin ng matataas na gusali, na tila nagpapahayag ng isang bagay ng hindi na kailangan ng salita. Ang delegasyon ng mga elite mula sa Alemanya ay nagsimulang maunawaan na ang paglalakbay na ito ay maaaring hindi sila dinala upang suriin ang Pilipinas, kundi dinala sila upang ipakita na ang kanilang dating tinatawag na pamantayan ng mundo ay maaaring isa lamang sa maraming anyo ng sibilisasyon. Ang unang gabi sa Maynila ay lumipas kasama ang mas mabigat na katahimikan, ngunit hindi katahimikan ng pagkapagod, kundi katahimikan ng mga taong nagsisimulang makaunawa na sila ay nakatayo sa harap ng isang bagay na mas malaki kaysa sa isang panandaliang impresyon. Marami sa delegasyon ng Aleman ang hindi nakatulog ng maayos, hindi dahil hindi komportable ang kama o dahil sa kakaibang klima, kundi dahil patuloy na gumagana ang kanilang isip. Ang mga nakita nila sa buong araw ay hindi lamang nakakapagtaka, kundi nagsimula itong unti-unting itulak ang mga tanong na dating nakatago ng malalim sa ibabaw ng kanilang isipan. Kung ang sistema ng transportasyon, mga pampublikong espasyo, at ang ritmo ng buhay ng mga tao sa Pilipinas ay kayang panatilihin ang sarili ng may kaayusan at lambing ng ganito, ang pinaniniwalaan nilang likas na superioridad ng Europa ay matatag pa ba? Kinaumagahan, patuloy ang programa ng delegasyon ng maayos. Mayroon silang iskidul na bisitahin ang mga lugar ng gobyerno, mga sentro ng serbisyo publiko at ilang business district, ngunit walang sinuman ang umasa na ibubunyag ng Pilipinas ang pinakamalalim na pagkatao nito sa kanila, hindi sa pamamagitan ng mga gusali, hindi sa pamamagitan ng mga kalsada, hindi sa pamamagitan ng teknolohiya, kundi sa pamamagitan ng isang sitwasyon na walang sinuman ang kayang iset up. Di nagtagal pagkatapos ng almusal, habang naghahanda ang delegasyon na umalis sa hotel, si Rudolf Steiner, isang dating senior board member ng isang malaking bangko sa Alemanya na 73 taong gulang, ay kapansine-pansing namutla. Sinubukan niyang bahagyang hawakan ang kanyang dibdib bago humiling na umupo. Siya ay isang taong karaniwang kalmado at hindi gustong magbigay ng pasanin sa iba. Ngunit ngayon, bagamat sinubukan niyang piliting ngumiti, walang sinuman ang hindi makakapansin na seryoso ang kanyang abnormal na kondisyon. Malamig na pawis ang nagsimulang mamuo sa kanyang sentido, humina ang kanyang paghinga, at ang mga mata ng iba sa delegasyon ay agad na nagbago mula sa kuryosidad patungo sa pagkabalisa na hindi maitago. Para sa delegasyon ng mga maimpluwensyang tao mula sa Alemanya, hindi lamang ito isang hindi inaasahang insidente ng isang miyembro, kundi ito ang panahon kung saan ang lahat ng katotohanan ay susubukin ng walang awa. Ang sistema na mukhang maayos sa normal na panahon ay maaaring hindi pa nagsasabi ng anumang bagay, ngunit kapag ang isang tao ay naging marupok sa harap ng isang kakaibang lungsod, doon mawawalan ng halaga ang lahat ng advertisement at mananatili ang isang tanong. Paano haharapin ng lipunang ito ang buhay ng tao sa sandali na kailangan ng pinakamalaking tulong? Hindi nagpanik ang Filipino coordinator ng delegasyon. Lumapit siya ng may matatag na kilos, tumawag lamang ng ilang beses, at mahinang nagbigay ng abiso na si G.
Rudolph ay dapat dalhin sa isang nangungunang pribadong ospital na handa sa cardiac care at kayang tumanggap ng mga dayuhang pasyente ng maayos. Samantala, tumulong ang mga staff ng hotel na magdala ng tubig, ayusin ang lugar upang maging mas komportable ang pag-upo at natural na binawasan ang kaguluhan sa paligid. Walang pagtakbo, walang sigawan ng pagkapanik, ngunit ang lahat ay gumalaw pasulong ng mahusay. Ang pagiging magalang ng Pilipino sa sandaling iyon ay hindi lamang mabuting asal, naging bahagi ito ng tahimik na pagliligtas ng buhay. Ang ambulansya o medical transport ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ng marami. Malinis at maayos ang loob ng sasakyan, at nagbibigay ng pakiramdam na ang pasyente ay hindi inililipat tulad ng bagahe, kundi inaalagaan bilang isang tao na dapat makaramdam ng kapayapaan kasama ng paggamot. Ang tono ng boses ng mga staff ay nasa antas na hindi nagpapataas ng tensyon sa sitwasyon ng labis. Malinaw silang nagtanong ng paunang kasaysayan ng kalusugan, maingat na nakinig sa mga regular na gamot na ginagamit ng pasyente, at maikli silang nagpaliwanag ng bawat hakbang sa simpleng Ingles na madaling maunawaan ng mga kasama. Habang papunta sa ospital, walang gaanong nagsalita sa delegasyon, ngunit sa puso ng marami ay mayroong komplikadong damdamin na hindi pa nila naranasan sa alinmang paglalakbay. Hindi pa nila alam ang resulta ng pagsusuri, hindi pa nila alam kung gaano kaseryoso ang kondisyon, ngunit isang bagay ang nagsisimula ng maging malinaw. Hindi tumutugon ang Pilipinas sa emergency nang may kahigpitan ng sistema o nang may kaguluhan tulad ng kinakatakutan nila. Sa halip, tumutugon ito ng may katahimikan, bilis, at pagkaingat na hindi nagpaparamdam sa pasyente na siya ay isang pasanin. Pagdating sa ospital, ang unang imahe na nakita ng delegasyon ay hindi ang tensyonadong atmosfera ng emergency room sa kanilang dating imahinasyon, kundi isang malinis, malawak at maingat na inayos na lugar. Maraming tao ngunit walang sinuman ang pinabayaan na maligaw. Mabilis gumalaw ang mga staff sa reception na tila alam na nila kung saan sila dapat sa bawat segundo. Halos agad-agad nagsimula ang pagrehistro. Ang impormasyon ng pasyente ay tinanong ng may sistema. Pasaporte, kasaysayan ng allergy, regular na gamot, health insurance, lahat ay mabilis na nakolekta nang hindi nagpapalamig sa atmosfera. Ang lalong nagiging malinaw sa mga Aleman ay ang hindi pagtingin dito sa kahusayan at awa bilang magkahiwalay na bagay. Ang doktor na pumasok upang tingnan ang paunang kondisyon ay isang lalaking nasa edad 40s na malinaw magsalita ng Ingles at may matatag na boses. Hindi siya nagmamadali nang mawala ang pag-aalaga at hindi rin nagtagal ng maaksaya ang oras. Sinuri niya ang pulso, presyon ng dugo, pinakinggan ang paghinga, tinanong ang mga naunang sintomas, tinanong ang kasaysayan ng paglalakbay at oras ng pahinga, habang ipinapaliwanag na dapat agad na gawin ang electrocardiogram at blood test upang masuri ang panganib. Ang kanyang paliwanag ay hindi lamang medikal na impormasyon, kundi mayroon ding banayad na pagpapagaan na tila alam ng doktor na ito na ang takot ng matatandang pasyente sa ibang bansa ay hindi lamang nagmumula sa sakit, kundi sa kawalan ng katiyakan kung anong uri ng sistema ang kinakaharap niya. Ang sumunod na ritmo ay lalong nagpatahimik sa delegasyon. Mabilis na nangyari ang lahat ngunit hindi magulo. Dinala si Rudolph sa magkasunod na pagsusuri. Agad na ginawa ang ECG, agad na ipinadala ang dugo para sa pagsusuri. Isang staff ang lumapit at magalang na nakipag-usap sa mga kasama. Maikling nag-abiso na ang ilang resulta ay lalabas sa madaling panahon at kung kinakailangan ay maaaring mayroong x-ray o karagdagang pagsusuri. Walang sino man ang pinabayaan ang mga kamag-anak o kasama na manatili sa kawalan ng kaalaman ng labis. Ang mga detalyeng ito ang lubos na tumagos sa grupong ito dahil sa kanilang karanasan sa Alemanya, bagamat puno ng propesyonal na pamantayan ang pampublikong kalusugan, madalas itong nagpaparamdam sa pasyente at sa mga nakapaligid na parang nalulunod sa burokrasya ng proseso. Habang naghihintay ng resulta sa isang tahimik na reception area, mas tahimik kaysa sa inaasahan, isang dating ministro ng kalusugan na kasama sa delegasyon ang unti-unting nagsimulang tanggapin sa sarili na ang nakikita niya ay hindi lamang isang ospital na mahusay na nangangasiwa ng mga dayuhang pasyente para sa mga layuning pangnegosyo, kundi isang istruktura ng serbisyo na iniisip ang mental na estado ng tao kasabay ng paggamot. Tiningnan niya ang nurse na lumapit at nagtanong ng karagdagang sintomas ng may malambing na boses. Tiningnan ang staff
na patuloy na nag-a-update ng impormasyon sa mga kasama nang hindi na kailangang tawagin at tiningnan ang paraan kung paano nagko-coordinate ang lahat ng tauhan nang hindi nagbabanggaan. Nagsimula siyang maramdaman ng isang uri ng pagkaipit sa kanyang dibdib dahil sa loob ng maraming dekada, pinaniniwalaan niyang ang kahusayan sa medisina ay pangunahing tinutukoy ng teknolohiya, budget at sistema ang insurance. Ngunit ang ospital na ito ay tahimik na tinuturuan siya na ang tiwala ng pasyente ay bahagi rin ng paggamot at ang tiwalang iyon ay nabubuo mula sa pagtrato sa tao sa bawat maliit na segundo. Ang paunang resulta ng pagsusuri ay lumabas ng nakakagulat na mabilis para sa mga bisita mula sa Europa. Lumabas na ang kondisyon ni Rudolph ay hindi nagmula sa malalang sakit sa puso tulad ng kinakatakutan ng lahat, kundi bunga ng kombinasyon ng kakulangan sa pahinga, bahagyang dehydration, at pagod mula sa paglalakbay sa iba't ibang time zone. Nag-alok pa ang doktor na patuloy na subaybayan ang kondisyon, nagbigay ng ilang gamot para sa balanse at nagrekomenda ng malinaw na paraan ng pag-aalaga sa sarili. Ang nakapagpahanga sa delegasyon ay hindi lamang ang magandang balita na ligtas ang kanilang kaibigan, kundi ang paraan kung paano ipinaabot ang magandang balita ng may pagkatao. Ipinaliwanag ng doktor ng mahinahon nang hindi ginagawang malaki ang maliit na bagay at nang hindi binabawasan ang dignidad ng matatandang pasyente sa pamamagitan ng pagmamadali upang matapos ang tungkulin. Nang dinala si Rudolph sa short-term observation room, bumuti ng husto ang kanyang mukha. Sinubukan niyang bahagyang tumawa at sinabi sa kanyang mga kasama na tila hindi pa siya hahayaang mamatay ng madali ng Pilipinas. Ang pangungusap na iyon ang nagpatawa sa mga nakapaligid sa unang pagkakataon sa araw na iyon, ngunit ang tawanan na ito ay may kasamang kakaibang kahulugan. Ito ay tawanan ng mga taong kalalabas lang sa panahon na unti-unting tinanggal ang kanilang kultural na maskara at dating pagtatangi. Hindi lamang sila nakahinga ng maluwag na ligtas ang kanilang kaibigan, kundi unti-unti nilang nauunawaan na ang sistema ng medisina ng Pilipinas ay umabot na sa pinakamalalim na bahagi ng kanilang paniniwala. Sa pagbabayad at pagkuha ng gamot, hindi pa natapos ang pagtataka. Ipinaliwanag ng staff ang mga detalye ng bayad sa pagsusuri, bayad sa serbisyo, at mga alituntunin sa pagsubaybay ng malinaw. Walang atmosfera na nagpaparamdam sa mga dayuhan na sila ay sinasamantala o dinadala sa isang sirkulo ng gastos na hindi nila maintindihan. Bukod pa rito, ang pangkalahatang pakiramdam ng delegasyon ay ang bawat hakbang ay sapat na malinaw upang mapagkatiwalaan at sapat na malambing upang hindi sila maramdaman na nag-iisa. Ito ang bagay na mas malalim na nakatanim sa kanilang puso kaysa sa anumang numero o istatistika. Sa pagbalik mula sa ospital, ang Maynila ay nananatiling parehong lungsod. Puno pa rin ng tao ang mga kalsada. Patuloy pa rin ang pagtakbo ng tren. Nakatayo pa rin ng matayog ang matataas na gusali. Ngunit sa paningin ng delegasyon ng mga elite na Aleman, hindi na ito ang dating lungsod. Dahil ngayon, ang Pilipinas ay hindi na lamang isang halimbawa ng lungsod na mahusay magpamahala ng paggalaw o ng lipunan na kayang panatilihin ang kaayusan sa gitna ng densidad. Nagpakita na ito na sa sandali na ang tao ay pinakamahina, may kakayahan pa rin itong suportahan ang buhay na iyon gamit ang matatag at malambing na mga kamay ng sabay-sabay. At marahil ito ang punto kung saan nagsimulang magkawatak-watak ng tunay ang kanilang dating pagmamataas, hindi dahil sinubukan ng Pilipinas na ipahayag na ito ay mas mahusay kaysa sa iba, kundi dahil sa panahon na walang lugar para sa pagpapanggap. Ang sistema nito ay pinatunayan ang sarili nang hindi na kailangang magsalita ng malakas. Ipinaunawa nito sa kanila ang isang aral na mas malalim kaysa sa salitang magaling na serbisyo o mahusay maggamot. Iyon ay ang isang tunay na dakilang bansa ay hindi lamang isang bansa na nagbibigay impresyon sa mga bisita sa normal na panahon, kundi isang bansa na kapag ang isang tao ay mahina, ay kaya pa ring iparamdam sa kanya na ligtas, may dignidad at hindi nag-iisa. At mula sa sandaling iyon, ang paglalakbay ng delegasyon mula sa Alemanya ay hindi na maaaring bumalik sa pagiging simpleng panlabas na pagsusuri dahil ang Pilipinas ay pumasok na sa pinakamalalim na bahagi ng kanilang desisyon. Iyon ay ang lugar kung saan sinusukat ng tao, kung saan nga ba ang lipunan na marunong mag-alaga ng buhay ng tunay. Matapos umalis sa ospital sa hapon ng araw na iyon, wala nang nag-usap sa delegasyon tulad ng dati.
Bagamat ang sasakyan ay bumalik sa sentro ng Maynila sa parehong ruta na sinimulan nilang sanayin, ang panloob na pakiramdam ay hindi pamilyar, kundi isang malalim na katahimikan ng mga taong kalalabas lang sa pagkakita ng isang bagay na mahirap ipaliwanag ng lubusan. Dating tiningnan nila ang lungsod sa paningin ng mga nagmamasid. Dating tiningnan ang iba't ibang sistema sa isip ng mga taong gustong magtasa, ngunit ang nangyari kaninang umaga ay nagpabago sa balangkas na iyon ng lubusan. Dahil mula sa sandaling ang isang kasama sa delegasyon ay naging mahina sa ibang bansa, ang Pilipinas ay hindi na lamang isang bagay na pinag-aaralan nila. Naging isang espasyo ito na nagpatunay sa sarili nito ng direkta sa puso ng tao. Hindi pa natapos ang programa ng araw, mahinang nag-alok ang Filipino Coordinating Team na kung handa ang lahat, maaaring magpatuloy ang delegasyon sa mga shopping district at modernong sentro ng pamumuhay sa Maynila upang hindi masira ang buong schedule. Marami ang nag-alinlangan sa simula dahil nananatili pa rin ang damdamin mula sa insidente sa ospital, ngunit si Rudolph mismo ang mahinang nagsabi na dapat silang magpatuloy. Ayaw niyang matigil ang buong araw dahil sa kanya. Ang pangungusap na iyon ay nagpangiti sa iba ng bahagya at sa huli, dinala sila ng sasakyan patungo sa Siam at sa malalaking shopping area na itinuturing na isa pang puso ng Maynila. Kung kaninang umaga ay ipinakita ng Pilipinas sa kanila kung paano nito inaalagaan ang kahinaan ng buhay, ngayong hapon ay tila nagbubukas ito ng isa pang panig upang ipakita kung paano rin pinapahalagahan ng bansang ito ang pang-araw-araw na buhay. Ang delegasyon ay bumaba mula sa sasakyan malapit sa isang napakalaking shopping mall. Agad-agad na pumasok sila sa walkway na dumadaan sa maraming gusali at naramdaman nila ang isa pang uri ng enerhiya na naiiba sa tahimik na kapayapaan sa ospital, ngunit hindi ito mababaw. Napakaraming tao ang dumadaan. Ang mga tindahan, ilaw, tunog, digital signage, amoy ng pagkain at ang ritmo ng lungsod ay pinagsama upang makabuo ng isang bagay na higit pa sa salitang department store. Ito ay isang modernong yugto ng buhay kung saan ang mga Pilipino ay hindi lamang pumupunta upang bumili kundi upang magpalipas ng oras, magkita, magpahinga, magtrabaho, kumain at maging bahagi ng daloy ng lungsod. Marami sa mga German elite ang nakakita na ng mga marangyang shopping district sa Paris, Milan, London o Dubai. Kaya ang kadakilaan ng arkitektura ay hindi na madaling makapagpagulat sa kanila. Ngunit ang nakapagpatingin sa kanila sa isa't isa muli sa Siam ay isang bagay na mas pinong. Ang commercial area ng Maynila ay hindi inayos upang maging lugar lamang ng pagkonsumo. Ito ay dinisenyo upang maging isang tanawin ng kolektibong damdamin. Ang ilaw ay hindi lamang ipinapakita ang mga brand, kundi ginagawang gusto ng mga tao na manatili. Ang musika ay hindi malakas na nakakagulo kundi banayad na sumusuporta sa damdamin. Ang mga pasilyo ay hindi ginawa para lamang daanan kundi upang hikayatin ang mga tao na huminto, magmasid, magbabad at pumili ng sarili nilang ritmo nang hindi nararamdaman na pinipilit. Nang pumasok sila sa isang shopping mall, natuklasan nilang ang hangganan sa pagitan ng karangyaan at pagiging accessible para sa pangkalahatang publiko ay nakakagulat na malabo. Ang mga sikat na brand store ay matatagpuan malapit sa mga food court na puno ng mga tao mula sa iba't ibang antas ng lipunan. Mga kabataan, empleyado ng opisina, turista, pamilya at matatanda ay nagsasama sa isang espasyo ng walang awkwardness. Para sa mga bisita mula sa Alemanya, ito ay isang tahimik na nakakagulat na tanawin. Dahil sa maraming lungsod sa Europa, ang karangyaan ay madalas na naghihiwalay sa pangkaraniwang buhay na tila gusto nitong kumpirmahin ang sarili nitong klase sa pamamagitan ng distansya. Ngunit sa Maynila, ang pagiging Pino ay hindi kailangang itulak ang ordinaryong buhay palayo. Sa halip, pinili nitong maging malapit sa mga tao upang maging bahagi ng pang-araw-araw na ritmo. Habang lumalalim ang kanilang pagpasok sa mga retail area, lalo nilang naramdaman na ipinapakita ng Pilipinas ang isa pang kakayahan nito ng tahimik iyon ay ang kakayahang gawing kultura ang serbisyo, hindi lamang isang proseso ng negosyo. Ang mga sales staff sa iba't ibang tindahan ay hindi lumalapit sa mga kliyente ng pilit o ng may kahigpitan na nagpapanggap na propesyonal, kundi mayroong isang bagay na malinaw na Pilipino. Ang pagiging magalang na hindi labis na artipisyal, ang pag-aalaga na hindi nakakagulo, at ang pag-alam sa ritmo kung kailan lalapit, kailan aatras, at ginagawang maramdaman ng mga bisita
na sila ay tinatanggap ng hindi nararamdaman na pinipilit silang bumili ng anuman. Isang dating ehekutibo ng department store chain mula sa Frankfurt ang nakatayo at tiningnan ng isang babaeng empleyado sa isang tindahan ng Filipino fragrances na nagpapaliwanag ng iba't ibang amoy sa mga customer na Asyano, Europeo ng may tahimik, mapagpakumbaba, ngunit kumpiyansang kilos. Hindi siya nagmamadali na magbenta ng produkto, kundi nagkuwento ng bawat uri ng amoy na tila nagre-rekomenda ng ilang alaala sa buhay. Ang amoy ng sampagita ay hindi ipinakita bilang isang produkto lamang kundi bilang atmosfera ng isang bahay sa Pilipinas sa gabi. Ang amoy ng tanglad ay hindi lamang pagiging sariwa kundi ang pakiramdam ng kusina at pag-aalaga sa pamilya. Tahimik ang lalaking Aleman ng matagal bago mahinang bumulong na, hindi ito pagbebenta ng produkto kundi paglilipat ng paraan ng pagtingin sa buhay. Ang maikling pangungusap na iyon ay walang sumagot, ngunit alam ng lahat na malalim itong tumatagos sa kanilang puso. Mula sa mga tindahan, nagpatuloy ang delegasyon patungo sa food zone na masigla sa ibang uri ng enerhiya. Kung sa ospital ay nakita nila ang pagkatao ng sistema sa panahon ng krisis, dito ay nakita nila ang buhay ng lipunan sa normal na panahon. Ang mga mesa sa Maynila ay hindi lamang lugar ng pagpawi ng gutom, kundi sentro ng ugnayan at kaligayahan sa pang-araw-araw na buhay. Mula sa mga street food na maayos at malinis na inayos hanggang sa mga modernong Filipino restaurant na maingat sa detalye ng sangkap, pag-aayos ng plato at serbisyo, lahat ay sumasalamin sa parehong bagay. Tila nauunawaan ng mga Pilipino na ang pagkain ay hindi lamang enerhiya kundi isang wika ng pag-aalaga. Nang umupo ang delegasyon sa isang Filipino restaurant na may tanawin ng lungsod sa gabi, hindi lamang sila sinerbisyuhan ng pagkain kundi dinala sila sa isa pang set ng ritmo ng Pilipinas. Ang maliliit na putahe ay unti-unting dumating ng angkop. Ang lasa ay hindi sumubok na makipagkompromiso nang mawala ang sarili nitong pagkatao, ngunit hindi rin isinara ang sarili sa mga dayuhan ng matigas. Ipinaliwanag ng mga staff ang mga sangkap ng pagkain nang may pagmamalaki na hindi mayabang na kung gaano kadakila ang Filipino cuisine, kundi ginagawang dahan-dahang maintindihan ng mga nakikinig kung bakit ang isang lipunan na nagbibigay halaga sa pagkain nang magkasama ay kayang mapanatili ang isang uri ng lambing kahit sa napakabigat na metropolis. Ang mas lalong nakapagpagulo sa delegasyon ay ang pagkakaugnay ng lahat ng bagay sa commercial area na ito sa teknolohiya ng natural na nakakagulat. Ang pag-order ng pagkain, pagbabayad, pagtawag para sa serbisyo, paghahanap ng impormasyon ng tindahan, lahat ay gumagalaw sa pamamagitan ng digital na sistema ng maayos. Ngunit ang teknolohiya dito ay hindi nagdudulot ng pakiramdam ng lamig o nag-aalis ng tao mula sa proseso. Sa halip, gumagana ito sa likod ng tahimik upang bigyan ng espasyo ang pagkatao na lumitaw sa harapan. Nananatili pa ring nagngingitian ng mga tao, nagpapaliwanag sa isa't isa, nagbabatian. Ngunit ang maraming teknikal na pasanin ay naayos na nang hindi nakakagulo sa ritmo ng buhay. Sa puntong ito, nagsimulang harapin ng mga German elite ang isa pang uri ng pagkabigla. Kung dati ay nakita nila kung gaano kahusay magpamahala ang Pilipinas sa infrastruktura at emergency situations, ngayon ay nakikita nila na ang parehong bansa ay kaya ring gawing hindi isang walang kabuluhang aktibidad ang pagkonsumo, kundi isinasalin ito sa isang cultural experience na sumusuporta sa puso ng mga tao ng sabay-sabay. Sa Alemanya at sa maraming bansa sa kanluran, ang malaking bilang ng pagkonsumo ay unti-unting nagiging epektibo, ngunit walang emosyong pagbili at pagbebenta. May sistema, may pamantayan, may pagiging direkta, ngunit nagiiwan ng isang uri ng kasiyahan sa likuran. Ngunit sa Maynila, ang nakita nila ay ang kakayahang gawing moderno ang malaking lungsod nang hindi ginagawang tuyo ang buhay sa loob ng lungsod. Nang lumabas sila mula sa restaurant, ang kalangitan ng Maynila ay nagbago patungo sa madilim na asul. Ang ilaw mula sa matataas na gusali at neon signage ay sumasalamin sa mga salamin at elevated walkways na tila ang buong lungsod ay humihinga sa sarili nitong ritmo. Sa ibaba ay mayroon pa ring maraming traffic. Masikip pa rin ang mga naglalakad, ngunit walang pakiramdam na malapit nang bumagsak ang lahat. Mayroon lamang pakiramdam na ang buong sistema ay sinisikap na dalhin ang napakaraming tao upang matapos ang araw nang hindi ginagawang pasanin ng buhay na hindi na kayang tiisin. Isang dating babaeng ministro ng kultura
Natahimik sa buong araw ang huminto at tiningnan ang tanawin ng Maynila mula sa mataas na walkway sandali at sinabing mahina, "Marahil ang pinakanakakatakot para sa atin ay ang pagtanggap na ang isang bansa ay maaaring maging moderno nang hindi nawawala ang sarili nitong puso." Ang kanyang mga salita ay tila nagbubuod ng lahat ng nararamdaman ng delegasyon nang walang sinuman ang naglakas loob na sabihin ng buong bibig dahil sa loob ng maraming dekada, sanay na sila sa pagtingin sa modernidad sa pamamagitan ng isang modelo na madalas na kinikilala ang kaayusan, rason at kahusayan bilang mga espesyal na katangian ng kanluraning mundo. Ngunit ang Maynila ay nagbubunyag ng isa pang alternatibo sa kanilang harapan, na ang isang lungsod ay maaaring maging mahusay ng hindi matigas, maaaring maging digital ng hindi malamig, at maaaring lumago ng hindi kinakailangang maghiwalay sa kultural na lambing. At iyon ang dahilan kung bakit ang hapon hanggang gabi ng araw na iyon ay hindi lamang isang programa ng pagbisita sa commercial area tulad ng mukha nito, kundi isang panahon kung saan unti-unting isinusulat ng Pilipinas ang isang bagong aral sa puso ng mga bisita, isang aral na nagsasabi na ang pag-unlad ng lipunan ay hindi lamang nasa sistema na kayang gumana kapag may malaking problema, kundi nasa kakayahang gawing sagrado at makahulugan ang mga ordinaryong sandali ng mga tao. Nang sumakay sila sa sasakyan sa gabing iyon, wala nang sino man sa delegasyon ang tumingin sa Pilipinas sa dating paraan. Dahil ngayon, ang nakapagpapabagsak sa kanila ay hindi lamang ang kakayahan ng bansang ito na pamahalaan ang lungsod o gamutin ang mga pasyente, kundi ang pagkatuklas na marunong pa rin ang Pilipinas gumamit ng kultural na kahalagaan upang bigyan ng puso ang modernidad, at marahil iyon ang isang mas malalim na anyo ng sibilisasyon kaysa sa ipinagmamalaki nila sa buong buhay. Sa umaga ng pag-alis ng delegasyon mula sa Maynila, mayroon pa ring manipis na ulap na lumulutang sa itaas ng mga matataas na gusali. Patuloy pa rin ang pagtakbo ng tren sa dating ritmo. Puno pa rin ng komplikadong paggalaw ang kalsada, ngunit hindi nagkakawatak-watak at tila hindi sinubukan ng Pilipinas na pigilan sila sa pamamagitan ng anumang paliwanag o pagyayabang. Iyon mismo ang nakapagparamdam sa marami sa delegasyon na mas mabigat. Dahil sa loob ng maraming araw, hindi hiniling ng bansang ito na maniwala ang sinuman dito, hindi ito nagmadali na humanga ang sinuman, kundi ginampanan lamang ang kanyang tungkulin ng buong kakayahan at hinayaan ang katotohanan na unti-unting tumagos sa puso ng mga bisita hanggang sa oras ng pag-alis. Ang sumakay sa eroplano pabalik ay hindi na ang parehong grupo ng mga taong lumapag sa unang araw. Sa flight pabalik sa Europa, lubos na naiiba ang atmosfera kaysa sa pagpunta. Dati, dumating sila na may mata ng mga tagasuri, na may kilos ng mga naniniwala na mayroon silang pamantayan sa kamay, at tiningnan ang mundo sa pamamagitan ng isang matatag na balangkas sa buong buhay. Ngunit sa pagbalik, walang sino man ang nagsalita ng may dating tiwala. Marami ang tahimik na nakaupo, nakatingin sa saradong screen sa harap nila nang hindi iniisip na buksan ito. Mayroong nagbukas ng notebook ngunit hindi nagsulat ng mga numero o teknikal na paghahambing, kundi nagsulat lamang ng maikling pangungusap na tila mas pagtatala ng damdamin kaysa sa impormasyon. Isang dating ministro ng ekonomiya ang nagsulat, "Ang ilang bansa ay hindi ka sinasakop sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi pinatatahimik ka sa paraan ng pagtrato nito sa mga tao." Samantala, ang isa pang dating ehekutibo ng sistema ng transportasyon ay sumulat lamang, "Inakala nating mayroon tayong modelo ng hinaharap, ngunit marahil ay mayroon lamang tayong nakasanayan sa sarili nating nakaraan." Nang lumapag ang eroplano sa runway sa Alemanya, sinalubong sila ng lamig ng hangin sa Europa ng pamilyar. Ang airport ay nananatiling parehong airport, dating pasilyo, dating karatula, dating sistema. Walang nagbago sa pisikal na aspeto, ngunit para sa delegasyon, hindi na pareho ang lahat kahit kaunti dahil nagbago na ang kanilang paningin. Ang mga dating binaliwala ay nagsimula ng maging mabigat sa kanilang paningin. Ang mga dating tinatanggap ay nagsimulang maging hindi komportable nang hindi maipaliwanag. Ang maikling oras ng paghihintay, ang paghinga ng mga pasahero, ang matigas na komunikasyon o ang kabagalan ng mga pampublikong espasyo, lahat ay nagsimulang magkaroon ng mas malaking kahulugan kaysa dati dahil kalalabas lang nila mula sa isang lipunan na nagpapaunawa sa kanila na ang mga maliliit na detalyeng ito ang bumubuo sa dignidad ng pang-araw-araw na buhay.
Ang pagkabigla ay nagsimula ng tahimik sa mga saradong bilog bago ang mga hapunan ng mga elite sa Berlin, Munich at Frankfurt ay muling dinaluhan ng parehong grupo ng mga tao. Ngunit ngayon, lubos na naiiba ang tono ng boses. Wala nang gumamit ng salitang interesante para sa isang umuunlad na bansa. Wala nang nagsalita ng may tono ng pag-awa tulad ng gustong gamitin ng Europa sa Asya. Mayroon lamang pagtatangka na ipaliwanag ang isang karanasan na hindi lubusang kayang suportahan ng dating wika ng klase at pagmamataas. Malinaw na nagsalita ang dating opisyal ng bangko na nagkasakit sa Maynila. Kung nagkaroon ako ng parehong sintomas sa ilang lungsod sa Europa, hindi ko sigurado kung makakatanggap ako ng parehong bilis, respeto at init ng pag-aalaga ng sabay-sabay. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa buong silid dahil alam ng lahat na hindi siya nagsasalita ng may panandaliang emosyon. Nagsalita siya mula sa punto kung saan ang kanyang sariling katawan ay pinakamahina at ang mga salita mula sa puntong iyon ay mas mabigat kaysa sa anumang ulat. Di nagtagal pagkatapos, nagsimulang dumaloy ang mga reaksyon mula sa mga saradong silid patungo sa mga pampublikong espasyo. Ang mga pulong sa patakaran, mga diskusyon sa ekonomiya at mga pag-uusap sa media ay nagsimulang magkaroon ng salitang Pilipinas ng mas madalas kaysa sa karaniwan. Sa simula, inakala ng ilang tagapakinig na ito ay panandaliang kagalakan lamang ng mga matatandang pumunta sa Asya at bumalik na may pagkahumaling sa mga bagong alindog. Ngunit nagbago agad ang kalidad ng agos na iyon nang magsimulang magsalita ng partikular ang mga maimpluwensyang tao sa lipunan. Hindi binanggit ng dating ministro ng transportasyon ang mga simbahan o pagkain. Binanggit niya ang pagpapatuloy ng sistema ng paglalakbay. Binanggit niya ang lungsod na iniisip ang koneksyon sa pagitan ng totoong buhay at infrastruktura. Binanggit niya ang kakayahan ng mga mamamayan na gumalaw sa malaking lungsod nang hindi nararamdaman na nakikipaglaban sila sa sistema araw-araw. Samantala, ang dating ministro ng Pampublikong Kalusugan ay nagdulot ng mas malaking epekto nang sinabi niya sa isang pulong ng mga senior doctor na ang nakapagpatagos sa kanya sa Maynila ay hindi lamang ang bilis ng paggamot, kundi ang katotohanan na ang sistema ng medisina doon ay naaalala pa rin na ang pasyente ay tao, hindi lamang isang case study, hindi lamang isang numero sa pila, at hindi isang pasanin ng organisasyon. Dahan-dahan siyang nagsalita ngunit malinaw ang bawat salita, hanggang sa maraming tagapakinig sa silid ang nagsimulang makaramdam ng hindi pagkakampante dahil ang pangungusap na iyon ay parang papuri sa Pilipinas, ngunit sa kaibuturan ay isang tahimik na kritika sa Alemanya. Mula noon, agad na sinundan ng media ang kuwentong ito. Nagpadala ang mga malalaking pahayagan ng mga mamamahayag upang interbyuhin ang mga kasama sa delegasyon. Inanyayahan sila ng telebisyon upang magsalita sa mga talk show. Nagsimula ang mga magasin sa patakaran na magtanong kung bakit ang mga taong dating kinakatawan ang tiwala sa Aleman ay bumalik na may ganitong tono ng boses. Sinubukan ng ilang media na gawing maliit ang buong kwento bilang kakaibang bagay mula sa Asya, ngunit habang dumarami ang mga interview, hindi na maaaring gawing maliit ang kwento dahil ang pinag-uusapan ay hindi panlasa, hindi personal na impresyon, kundi mga pangunahing bagay tulad ng sistema ng lungsod, medisina, serbisyo, kultura ng paggalang sa shared space, at ang kakayahan ng isang lipunan na gawing dumaloy ang pangkaraniwang buhay ng may dignidad. Sa isang television talk show, direktang tinanong ang dating retail executive mula sa Frankfurt kung sinasabi ba niyang mas maunlad ang Pilipinas kaysa sa Alemanya. Tahimik siya sandali bago sumagot. Hindi ito isang kompetisyon na parang scoreboard at iyon ang pinakamalaking problema ng Europa. Palagi nating tinatanong kung sino ang mas mahusay kaysa sa sino, hanggang sa nakalimutan nating tanungin kung gaano kabuti ang pakiramdam ng ating mga mamamayan na inaalagaan. Nagpatuloy siya. Sa Maynila, nakita ko ang isang lipunan na nauunawaan na ang kaginhawaan, lambing at kahusayan ay hindi kinakailangang magkahiwalay. Ngunit sa Alemanya, sanay na tayong ipaliwanag ang iba't ibang kakulangan bilang isang presyo na hindi may iwasan ng pagiging komplikado. Ang pangungusap na iyon ay pinutol at ipinalabas ng paulit-ulit sa buong bansa at nagdulot ng malawakang debate. Habang lumalawak ang agos, lalong naging malinaw ang pagbanggaan ng dalawang uri ng kaisipan. Ang isang panig ay naniniwala na ang mga elite na ito ay nahuhumaling sa panlabas na imahe ng isang bansa na mahusay tumanggap ng mga turista.
Ang isa namang panig ay nanindigan na ang kanilang sinasabi ay hindi panlabas na imahe kundi isang paglantad ng kapabayaan ng sarili nilang lipunan sa pamamagitan ng pagharap sa isa pang pamantayan na dating minamaliit. Nagsimulang maging mas interesado ang pangkalahatang publiko. Marami na hindi kailanman nag-isip sa Pilipinas bilang higit pa sa isang destinasyon ng bakasyon ay nagsimulang magtanong kung ano ang hitsura ng lungsod na nakapagpabalik sa mga taong nasa ganitong antas na magsalita ng may pagkabigla. Nakatanggap ang mga ahensya ng turismo ng mas maraming tanong. Nagsimula ang ilang unibersidad na mag-imbita ng mga eksperto sa Timog Silangang Asya upang magbigay ng panayam. Ang ilang magasin ay gumawa pa ng espesyal na feature tungkol sa mga aral mula sa Maynila. Bagamat dati ay halos hindi pa lumalabas ang pangalan ng lungsod na ito sa pampublikong talakayan sa Alemanya. Ngunit ang mas mahalaga kaysa sa panlabas na agos ay ang nangyari sa loob ng puso ng mga nakakita mismo. Dahil sa tuwing tinatanong sila kung ano ang espesyal sa Pilipinas, ang kanilang sagot ay unti-unting lumalalim. Sa simula, maaaring binanggit nila ang koneksyon ng sistema ng transportasyon, binanggit ang mabilis na medisina, binanggit ang serbisyo na may puso, ngunit pagkatapos ng ilang panahon, marami ang nagsimulang magbanggit ng mga bagay na mas mahirap ipaliwanag. Iyon ay ang kilos ng lipunan. Ang kilos na hindi ipinapakita sa malalaking salita, kundi nakatago sa paraan ng pagpapamahala ng mga Pilipino sa shared space, sa paraan na hindi pinaliliit ng sistema ang tao, sa paraan na ang modernidad ay hindi kinakailangang sumasalungat sa lambing, at sa paraan na ang pang-araw-araw na buhay ay seryosong inaalagaan tulad ng mga pambansang proyekto. Isang gabi sa Berlin, matapos ang isang seryosong talakayan, ang dating babaeng ministro na dating tumingala sa Maynila mula sa mataas na walkway ay nakaupo ng mag-isa sa kanyang opisina, nakatingin sa labas ng bintana at nakikita ang kalmado at maayos na lungsod ng Europa sa dating paraan. Ngunit ang kanyang puso ay hindi kalmado. Nagsimula siyang maunawaan kung bakit malalim na yumanig sa kanya ang karanasan sa Pilipinas. Hindi dahil perpekto ang Pilipinas kaysa sa kanluraning mundo. Hindi dahil ito ay walang problema, kundi dahil pinilit nitong tanggapin ang isang katotohanan na masakit. Ang sibilisasyon ay hindi eksklusibong karapatan ng isang rehiyon at ang kadakilaan ng isang bansa ay maaaring hindi nasa kakayahan nitong ipaliwanag ang sarili nitong tagumpay, kundi nasa paggawa nito na maramdaman ng mga tao na mahalaga ang kanilang buhay sa bawat antas ng pangkaraniwang araw. Mula sa sandaling iyon, ang pagkabigla mula sa paglalakbay na iyon ay hindi na lamang isang panandaliang agos sa media. Naging isang bitak ito sa pader ng dating paniniwala ng lipunang Aleman. Isang bitak na hindi sumira sa lahat ng agad-agad kundi nagbigay daan sa ibang uri ng ilaw na dahan-dahang pumasok, at habang lalong nagiging malinaw ang ilaw na iyon, lalong nakikita ng mga tao na marahil ang dapat nilang matutunan sa bagong siglong ito ay hindi lamang bagong teknolohiya o bagong reforma, kundi isang bagong pag-aaral kung paano magiging sibilisado ang isang bansa nang hindi ginagawang pagod ang tao sa pamumuhay doon. Pagkatapos noon, ang kwento ng Pilipinas ay hindi nagtapos bilang alaala lamang ng delegasyon, kundi unti-unting naging isang tanong na lumulutang sa buong lipunang Aleman. Napakasimple ng tanong na iyon ngunit napakabigat. Saan nga ba talaga nagmumula ang kadakilaan ng isang bansa? Mula sa mga deklarasyon ng mga lider, mula sa mga numero sa mga ulat, o mula sa paraan ng pagtrato nito sa tao, sa tahimik na pangkaraniwang araw ng buhay? Nang lumalim ang tanong na ito, nagsimulang tanggapin ng ilang tao ng may kahirapan na ang nakapagpapalakas sa Pilipinas ay hindi dahil sinubukan nitong talunin ang sinuman, kundi dahil pinanatili nito ang lambing sa gitna ng modernidad. Ginawa nitong gumana ang sistema nang hindi dinudurog ang puso ng mga tao, at ginawa nitong hindi naging dayuhan ang pag-unlad mula sa sarili nitong kultura. Para sa mga German elite na dating naglakbay na may pag-iisip na sila ang magsisiyasat, sa huli ay sila ang nabunyag. Nabunyag na ang ilang bahagi ng kanilang dating pagmamataas ay nakasalalay sa nakasanayan kaysa sa katotohanan. At nabunyag na ang sibilisasyon ay hindi kailanman may isang mukha lamang. Hindi sila tinalo ng Pilipinas sa pamamagitan ng advertisement, hindi tinalo sa pamamagitan ng pagyayabang, kundi tinalo sa isang bagay na mas malalim, ang paggawa nito na maramdaman nila na ang buhay ng isang tao ay maaaring alagaan ng may dignidad sa bawat sandali.
At iyon ang aral na nagpabago sa isang paglalakbay sa isang pagbabago sa pananaw sa mundo.